Alam mo, kapag nagpapatingin tayo sa doktor kasi may masakit sa katawan natin, parang may inaasahan tayong malinaw na resulta agad, di ba? Parang nga inhinyerya lang. Nabali ang braso mo, ipapakita ng doktor yung x-ray, tapos may malinaw na puting linya doon sa bali. Oo, ituturo talaga ng doktor na ayan, dyan ang problema. Lalagyan ng semento, tapos aayusin. Mismo, nakakapanatag kasi nakikita mo ng malinaw. Pero paano kapag ang may sira ay yung ugali natin? Paano kapag ang kailangang ayusin ay yung karakter mo? Parang biglang nasisira yung x-ray machine eh. Lumalabo ang lahat, nagiging komplikado. Mahirap i-diagnose yung sarili. Sobrang hirap. Kaya ngayon, maligayang pagdating sa isa na namang malalimang pagsusuri natin. Hihimayin natin ng husto ang isang napakagandang dokumento tungkol sa karakter at ang bunga ng espiritu. At para sa iyo na nakikinig ngayon, lalo na kung nai-frustrate ka na, kasi pakiramdam mo ang dami mo nang inattenda ng mga seminar, ang dami mo nang nabasang self-help books, pero ang bilis pa rin mag-init ng ulo mo, para sa iyo ito. At ang pinakamahalagang tanong na gusto nating sagutin ngayon sa paghimay natin sa source na ito ay ito. Bakit kaya minsan ang mga taong pinakaaktibo sa mga gawaing pangrelihiyon o may pinakamaraming alam sa teolohiya, sila pa yung madalas kulang sa pasensya, sa pagpapakumbaba at kabaitan? Naku, totoo yan. Sila pa minsan yung masakit magsalita. 'Di ba? Aalamin natin kung bakit ang tunay na sukatan ng paglago ay hindi yung pagiging busy mo sa aktibidad, kundi yung lalim ng karakter mo. Kasi aaminin ko, madalas nating sinusukat ang sarili natin sa kung gaano tayo kaabala. Parang nagsimba ako, nag-volunteer ako, so okay na ako. Pero sa dokumento natin, ipinapaliwanag na ang bunga ng espiritu ay hindi isang moral na checklist na kailangan ma-perfect. Ito pala ay, Natural na ebidensya. oo, natural at nakikitang ebidensya ng isang buhay na binago mula sa loob. Kaya ang tanong, paano ba talaga nangyayari ang pagbabagong iyon? Kasi sa modernong panahon natin, gusto natin instant eh. Parang instant coffee. Microwave character development, ika nga. Tama. Gusto ko ng kape, lalagyan ko lang ng mainit na tubig, yung powder, tapos presto. Gusto kong maging mabuting tao na mahaba ang pasyensya. Magbabasa lang ako ng isang libro ngayon, tapos bukas hindi na ako magagalit sa katrabaho ko. Pero ipinapakita ng teksto natin na ang paglago ng spiritualidad ay inihalin tulad sa agrikultura, hindi sa isang makina. Organiko ito. Hindi mo pwedeng madaliin o iprograma na parang app sa phone. Wait, agrikultura? Paanong naging agrikultura? May ginamit na pamilyar na turo si Jesus sa Juan 15 na binanggit sa text natin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang pamumunga ay nagmumula sa pananatili o abiding, sa puno, hindi sa pagpupumilit ng sanga. So hindi siya by force? Hindi talaga. Isipin mo kung paano gumadana ang isang tunay na sanga. Hindi ito umuungol o nagpupumilit na maglabas ng ubas, di ba? Oo nga, no? Parang nakakatawa kung iisipin mong umiire yung sanga para mamunga. Di ba? Hindi sinasabi ng sanga na, kailangan ko maglabas ng prutas bukas kundi mapapahiya ako. Ang ginagawa lang ng sanga ay manatiling nakakabit sa puno. Habang nakakabit ito, natural na dumadalo yung nutrisyon, yung katas, papunta sa sanga. Ang bunga ay resulta lang ng koneksyon na yon. Ibig sabihin ng trabaho natin ay hindi yung gumawa ng prutas ng sapilitan, kundi yung panatilihin ng koneksyon natin. Parang pagtatanim talaga ng puno ng kape. Imbes na instant machine. Kailangan nitong magkaugat muna sa dilim, sa ilalim ng lupa, bago mo makita yung unang sibol. Eksakto. Pero dahil agrikultura nga ang pinag-uusapan, may isang proseso dyan na tinalakay sa source natin na medyo masakit. Oo, ano yun? Yung tinatawag na pruning o pagtatabas. Oo. Masakit nga yun. Kasi isipin mo ang isang totoong hardinero, hindi lang siya nagdidilig. Kumukuha siya ng matalim na gunting at pinuputol niya minsan kahit yung malulusog na sanga. Sa buhay natin, ang pagtatabas na ito ay dumarating sa anyo ng mga pagsubok, pasakit o pagkabigo.
Tapos madalas inaakala natin na pinaparusahan tayo kapag may mahirap na sitwasyon, di ba? Parang ano bang ginawa kong mali? Bakit nangyayari ito sa akin? Oo, pero sa biyolohiya ng halaman, kapag tinabasan mo ito, nire-redirect ng puno ang enerhiya nito. Imbes na magsayang ng nutrisyon sa napakaraming dahon na hindi naman namumunga, napupunta yung enerhiya sa paggawa ng mas malalaki at matatamis na prutas. So yung pagsubok, ginagamit yan para matanggal yung mga nakasanayang ugali na humahadlang sa paglago natin. Wow, ang ganda isipin yan, na ang sakit pala minsan ay hindi parusa, kundi pag-redirect ng enerhiya natin para mas mamunga tayo. Pero teka, nagbubukas ito ng isang malaking tanong para sa akin. Ano yon? Kung ang paglago ay natural at organiko na parang puno at nakakabit naman tayo para makatanggap ng nutrisyon, bakit pakiramdam ko araw-araw sobrang hirap maging mabuti? Parang may giyera sa loob. Oo, parang may giyera sa utak at puso ko kapag may sumingit sa linya sa grocery. Kung ang espiritu na ang gumagawa ng pagbabago sa loob ko, hindi ba dapat automatic na yung kabaitan ko? Bakit kailangan ko pa ring pumili at pilitin ang sarili ko na huwag sumigaw? Dito pumapasok yung tinatawag ni Apostol Pablo na lihim na labanan. Ang labanan ng laman at ng espiritu sa Galatia 5. At linawin natin, ang terminong laman o flesh ay hindi tumutukoy sa pisikal na katawan na parang masama ang magkaroon ng laman at buto ng tao na maging makasarili o self-centered. Ito yung survival instinct natin, yung boses sa loob na nagsasabing, unahin mo sarili mo, ipagtanggol mo ego mo, gumanti ka kapag nasaktan ka. Kaya pala ang bigat sa pakiramdam minsan kasi natural na default natin yung unahin ng sarili. Mismo. Pero ang dami kasing nag-iisip, pati ako minsan, na kapag nakakaranas tayo ng ganyang panloob na tensyon, yung hirap na hirap kang pumili kung magpapasensya ka, parang iniisip ko, nabibigo ba ako? Parang umatras na naman ang character development ko kasi nainis ako. Marami ngang nag-iisip niyan, pero kabaliktaran ng totoo. Ang nararanasan mong tensyon ay hindi sinyalis ng pagkabigo. Ebidensya ito na buhay ka at aktibong gumagalaw ang espiritu sa loob mo para labanan ang mga lumang gawi. Wait, ebidensya? Nabuhay ako? Paano? Isipin mo ang patay na isda. Sumasabay lang ito sa agos ng ilog, di ba? Wala itong tensyon nararamdaman. Kung patay ang espiritualidad mo, susunod ka na lang sa gusto ng makasariling laman mo nang walang pag-aalinlangan. Oo nga no, wala kang guilt na mararamdaman. Tama. Kaya yung katotohanan na nag-iisip ka at lumalaban ka sa sarili mong reaksyon, ibig sabihin hindi ka napatay na isda. Lumalangoy ka na sa lungat sa agos. Araw-araw, sinasadya mong i-override yung default system mo. At ang tawag doon ay walking by the Spirit. Okay, so kung aktibo nating i-override yung default system natin, ano ang eksaktong nakikita ng ibang tao? Paano natin malalaman na ito na yung bunga ng espiritu at hindi lang tayo basta nagpapanggap? May isang maliit pero napakahalagang detalye sa gramatika doon sa Galatia 5. Ang ginamit na salita ay bunga, singular, hindi mga bunga na plural. Teka, ibig sabihin hindi to parang buffet. Kasi ganyan ako minsan parang kukuha po ako ng maraming pag-ibig at kagalakan na yon, pero pwede bang ipas ko muna yung pasensya at pagpipigil sa sarili? Hindi pwedeng ganon. Isang buong larawan ito ng karakter ni Kristo. Ibig sabihin hindi mo pwedeng sabihing, mabait naman ako, wala lang talaga akong self-control. Hindi talaga. Kung ganon, parang pwede ko siyang ihambing sa isang puting liwanag na dumaan sa isang presem, di ba? Isang puting liwanag lang siya. Pero kapag dumaan sa salamin ng buhay, nahati siya sa iba't ibang kulay. Siyam na kulay. Eksakto. Isang bunga na may siyam na lasa o aspeto. At hindi lang sila basta nakalista ha. Magkakakonekta ang mga ito. Hatiin natin sa 4 na kategorya para mas malinaw. Unang-una, ang pundasyon. Ito yung pag-ibig o agape. Agape, ito ba yung unconditional love na madalas nating marinig? Oo, pero linawin natin, ang agape ay hindi kilig, hindi ito emosyon. Ito ay ang sakripisyong pag-ibig, yung aktibong desisyon na piliin ang ikabubuti ng ibang tao kahit hindi sila kaibig-ibig. Kahit sa taong sumingit sa linya. Kahit sa kanila.
Ang hirap nun. So, kung ang pundasyon ko ay agape, desisyon na unahin ng kapakanan ng iba, paano nito maaapektuhan ang panloob na estado ko? Diyan papasok ang pangalawang kategorya, ang panloob na katatagan. Binubuo ito ng kagalakan o joy at kapayapaan o peace. Kung ang pag-ibig mo ay nakaugat sa desisyong magbigay, ang kagalakan mo ay hindi na nakadepende sa sitwasyon. Hindi nakadepende kung maganda ang gising mo o hindi. Tama. Ang kagalakan ay kumpiyansa sa kabutihan ng Diyos. At ang kapayapaan naman, mas kilala sa sinaunang salitang shalom. Ang shalom ay hindi lang simpleng walang nag-aaway o tahimik. Ito ay ang pagiging buo. May matibay na estruktura ang kaluluwa mo kahit may bagyo sa paligid. Ang ganda nung definition na yun ng shalom, hindi kawalan ng ingay, kundi kabuuan ng pagkatao. Kaya kung buo ang pagkatao ko sa loob, makatwiran lang na mag-iiba yung reaksyon ko sa mga nakakairitang tao sa labas. Ito na ba yung pangatlong kategorya? Oo, dahil may buffer ka na sa loob. Dito lalabas ang etika sa relasyon, katigaan o patience, kabaitan o kindness at kabutihan o goodness. Tutukan natin ang katigaan. Ang orihinal na salita dyan ay makrothumia. Macrothumia? Ano ibig sabihin yan? Literal na ibig sabihin niyan ay long-tempered o mahaba ang pisi. Hindi lang ito paghihintay ng matagal, kakayahan nitong tiisin ang mga nakakairitang tao nang hindi ka nagiging mapait at nagagawa mo lang yan kung may shalom ka sa loob. Kaya pala, pero paano naman yung huling kategorya? Kasi minsan kapag masyado kang matigas at mabait, ang tingin sa'yo ng mundo ngayon, mahina ka, parang doormat na pwede kang apak-apakan. Diyan papasok ang ikaapat na kategorya. Ang lakas na may disiplina, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Gusto kong i-highlight yung kaamuan o gentleness. Ang sinaunang salita dyan ay prautes. Prouthes. Paano siya naiiba sa pagiging mahina? Kasi ang prautes ay inihahalin tulad sa isang mabangis na warhorse o kabayong pandigma. Kabayong pandigma. Ang layo sa maamo ha. Oo, kasi itong warhorse na ito napaamo para sakyan ng kanyang amo. May pambihira siyang lakas na pumatay sa labanan, pero pinipili niyang ilagay ang lakas na yon sa ilalim ng kontrol ng rider niya. Kaya ang kaamuan ay hindi kahinaan, ito ay lakas na kinukontrol ng pagpapakumbaba. Wow! Lakas sa ilalim ng kontrol. Walang kaamuan kung wala kang lakas na manakit. Ang tunay na maamo ay yung taong may kakayahang gumante, pero pinipili niyang huwag gamitin yung kapangyarihan niya ng masama. Ibang-ibang nga yan sa pagiging pushover. Kaya ngayon, malinaw na sa atin yung siyam na kulay sa prism. Pero ang mabigat na tanong, paano natin ito aktibong aalagaan? Paano natin ikokonekta ang teolohiya sa aksyon natin kapag nandun na tayo sa sitwasyon? Ang sagot ng dokumento natin dyan ay pagsunod o obedience. Naku, pagsunod, aminin ko medyo may allergy ang kultura natin sa salitang yan. Parang kapag sinabing obedience, ang iniisip ko agad diktador na may hawak na pamalo at naghihintay lang na magkamali ako. Ganyan nga ang madalas nating isipin. Pero ang biblikal na pagsunod ay nakaugat sa relasyon at pagmamahal. Parang ganito. Kung minamahal mo ang nagdisenyo sa'yo, susundin mo yung manual niya kasi alam mo yun ang magpapagana sa'yo ng maayos. Pero wait, kailangan kong mag-pushback ng kaunti. Sige, ano yon? Kasi para sa atin ngayon, ang kalayahan ay yung kakayahang gawin ang kahit anong gusto mo, kailanman magusto. Kapag sinabi mong susunod ako, parang isinusuko ko ang kalayaan ko. Paano naging daan tungo sa kalayaan ang pagsunod at self-control? Isipin mo ang isang tren. Kailan pinakamalaya ang tren na tumakbo ng mabilis papunta sa destinasyon niya? Kapag ba sinabi ng tren na, ayaw ko na sa release na ito, gusto kong tumakbo sa damuhan para malaya ako. Siyempre hindi, sasadsad siya dyan. Mismo. Kapag umalis ang tren sa release, nasisira siya. Ang release ang nagbibigay ng kalayaan sa tren para magawa ang layunin niya. Ganun din tayo. Kung susundan mo lang lagi ang bawat emosyon mo, ang galit mo, inggit mo, magiging alipin ka ng sarili mong emosyon. Ang pagpipigil sa sarili ang pumuputol sa kadenang iyon para hindi ka makulong sa maling desisyon. Sobrang busy natin. Gising, cellphone, trabaho, traffic, tulog. Paano ko isisingit yung paghubog ng karakter?
Yung busyness o pagiging sobrang abala, yan ang isa sa pinakamalaking sagabal. Pinapatay nito yung kakayahan nating magnilay. Kaya may practical exercise sa source natin, yung Patience Project. Ano yung Patience Project na yan? Huwag mong subukang ayusin ang buong pagkatao mo bukas. Mabibigo ka lang. Pumili ka ng isa. Halimbawa, bukas, pasensya ang papraktisin ko. Ipanalangin mo sa umaga at bago matulog, i-audit mo ang sarili mo. Ililista mo, saan ako naging matiyaga ngayon? Kailan ako sumablay? Nakakatuwa kasi may kinalaman yan sa neuroplasticity ng utak natin. Kapag ino-audit mo yung sarili mo sa gabi, ginigising mo yung utak mo para mapansin yung mga triggers mo. Kaya kinabukasan, mas mabilis mo nang ma-recognize na dito ako pumalpak kahapon. Tama, nagkakaroon ng bagong ruta ang utak mo. Pero iniisip ko, kaya ko ba itong gawin ng mag-isa, sa kwarto, ako lang at ang journal ko? Ay imposible yan. Sabi sa sanggunian natin, hindi kailanman dinisenyo ang tao na lumago ng mag-isa. Ang karakter ay pinapanday sa loob ng mga relasyon, sa pamamagitan ng mentorship at accountability. So kailangan ko talaga ng ibang tao? Oo, kasi tingnan mo ang Biblia. Walang lumago na walang kasama. Si Moses may Joshua, si Elijah nagpasa kay Elisha, si Pablo ginabayan si Timoteo. Kailangan natin ng ibang tao kasi ang galing nating mag-imbento ng palusot para sa sarili nating maling gawain. Grabe, totoo yan. Kapag nakapagsalita tayo ng masakit, laging may justification, di ba? Parang, pagod lang ako sa trabaho, biktima ako dito. Parang kailangan pala natin ng salamin. Kasi kahit gaano ka katalino, hindi mo makikita yung dumi sa sarili mong mukha kung walang salamin. At ang mentorship ang nagsisilbing espiritual na salamin mo. Kaya para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, gusto kong itanong, sino sa buhay mo ang may pahintuyot na sabihin sa iyo ang katotohanan? Sino ang pwedeng lumapit sa iyo para sabihin, ang yabang mo kanina nang hindi ka nagagalit? Mahirap sagutin yan kasi takot tayong maitama. Yung pride natin ang pumipigil sa pamumunga natin. Sabi nga sa Kawikaan 12.1, ang umiibig sa disiplina ay umiibig sa kaalaman, pero ang napupuot sa pagtutuwid ay mangmang. Wow, ang bigat nun. Kasi kapag pinuna ng isang taong nagmamalasakit sa iyo ang ugali mo, hindi niya inaatake ang pagkatao mo. Tinatabasan lang niya yung mga patay na sanga para mas mamunga ka. Kaya kung ibubuod natin itong buong deep dive natin mula doon sa agrikultura, sa panloob na labanan, hanggang sa practical na Patience Project, ang tunay na paglago ay hindi nasusukat sa dami ng alam mong teolohiya o sa dami ng aktibidad na nilahukan mo. Nasusukat ito sa lalim ng karakter mo at paglabas ng bunga ng espiritu. Ang karakter ay ebidensya na may malalim na nangyayari sa loob mo. Hindi ito tropeo na ipagmamalaki mo. At hindi lang ito natatapos sa sarili natin, Itong paglago, hindi lang ito para maging komportable ka, di ba? Hindi. Ito ang magiging pundasyon ng legasiyang iiwan mo sa pamilya at komunidad mo. Ang tawag dyan ay multiplication ng prutas. Yung bungang nabubuo sa iyo ay magsisilbing bine para sa mga taong nasa paligid mo. Nakakakilabot sa ganda. At dyan tayo babalik sa ideya ng pagtatanim. Baka mabagal ang pagtubo mo ngayon, baka nag-uugat pa lang. Pero gusto kong iwan itong huling kaisipan para sa inyong mga nakikinig. Lagi nating iniisip kung paano tayo mamumunga para maging better version ng sarili natin. Para bumuti ang tingin natin sa sarili. Oo, pero naisip mo ba, sa kalikasan, ang prutas ay hindi kailanman kinakain ng sariling puno nito? Oo nga, no? Ang bunga ng karakter mo ay hindi para sa'yo. Ginagawa yan para magbigay ng sustansya at silong sa ibang taong pagod. Yung pasensya mo, para yan sa asawa mong na-burnout. Yung kapayapaan mo, para sa katrabaho mong may anxiety. Kaya ang tanong na iwan namin sa inyo, anong klasing lasa ng karakter ang ipinapakain mo sa mga taong nasa paligid mo ngayon? Nakakabusog ba o nakakalason? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang paghihimay na ito. Hanggang sa muli.